Ayan, nasa Zoom na po natin ang ating suki na structural engineer ng RBRA Associates, si Engineer Roel Ramirez. Engineer, welcome back sa Ligtas Dapat. Yes, magandang hapon po ulit sa inyong lahat at sa ating mga taga-subaybay. Yes, Diyos mabalo sir sa pag-iba sa muya mo na hapon. Sir, nakita natin yung maraming videos, no? May isang 3-story na building ng fast food chain nag-collapse. Ang sinasabi po ni Dr. Bacolcol ng Feebles, at sinabi nyo rin before pa, no? Many times before sa ating guesting dito, na dapat yung mga gusali ngayon kayang mag-withstand ng intensity 8 na shaking. So, ano pong mako-comment nyo dun, sir, sa nag-collapse na building? Ayun na nga, no? Dapat hindi talaga dapat magko-collapse. Yun ang design intent natin. No? Pero siguro, medyo nakita ko rin, baka medyo luma na yung building at pinabayaan na lang, hindi man lang in-assess kung na-upgrade na ba dapat para sa compliance sa bagong code, no? Kasi nakakalungkot. Actually, tiningnan ko yung source ng earthquake, no? Yung epicenter, papunta dun sa pinakamalaking mall sa Jensan. Ang layo ho ng source ng earthquake natin, nasa 60 kilometers. Ganun pa man, nakita natin na ganun kalaki yung impact, no? So, ibig sabihin, hindi talaga medyo maganda yung pagkakadesenyo doon siguro na ibang struktura doon. Pag ganyan bang lumang building, Sir Ruel, meron bang pwedeng gawin? Di ba siya gigibain, no? Pwede bang i-reinforce yun? May mga dapat bang gawin para ma-reinforce yung building? Yes, so marami naman, no. Actually, may tinatawag tayong structural assessment method. No? May procedure niyan kung paano natin inaalam kung gaano katibay at kung ano yung magiging extent ng damage kung sakaling dumating ang mga ganong sakuna. No? So, ang una dyan, siyempre, susukatin mo yung malaki ng poste, titingnan mo yung klase ng lupa, titingnan mo kung gaano katibay yung konkreto, so magkukoring yan doon, kukuha ng bakal para makita mo rin kung gaano katibay ang bakal at kung gaano kadami. So ito po yung mga mahalagang impormasyon na kailangan natin malaman sa ating mga struktura para ma-predict natin kung ilan dapat ang maging extent ng damage tuwing may ganong lindol. At ito po yung mga para sa existing na mga, let's say, medyo lumang struktura, no? At pagbago, sasabi niyo, sir, sa amin dati, di ba, Engineer Roel, na kumuha ng totoong engineer para alam yung ginagawa at tama, sinusunod yung building code. Oo, tama. Dapat kumuha tayo ng tamang professional kasi buhay ang nakasalalay dito at investment ng may-ari ng building mismo at pati yung business operation pwedeng maapektuhan kung hindi tama yung kinuha natin professional para magdisenyo ng ating mga struktura. Opo. Sir, nakita natin, may nakita tayong video, no? May medyo mataas na building sa Davao City, nagsisway siya. Nabanggit nyo before na yun yung hallmark, no? Ganun talaga dapat gagawin ng mataas na building. Dapat nagsisway siya, hindi siya yung magigiba under shaking. Yes, tama ho. Dapat magsisway talaga dapat siya, no? Kung ito yung mga tinatawag natin na conventional structure, no? Nagsway yon kasi slender, malayo sa source, mabagal ang galaw ng lupa, at pagka tall building, mabagal din ang galaw niyan. So, ang tinatawag natin doon, pag nagkaroon ng resonant frequency, yun ang delikado sa high-rise building at pwede yun maging dahilan para mag-collapse kahit mataas na building. Opo. Pero yun nga, at least nagsisway siya, so ibig sabihin ay nasunod niya yung code. Sir, yes. May eskwelahan naman po na medyo bumagsak siya, no? Alam natin ang dami din kaliwat kanan yung paggawa ngayon ng mga school building, sir. So ayoko nang sabihin, pero 'di ba pag medyo nagbagong building tapos ganoon ang nangyayari, ibig sabihin may nangyaring anomalya doon. Actually hindi lang ho 'yan, no? Ang pinaka-importante sa mga building natin kasi napapansin mo itong mga hallway ng school building natin. 'Di ba hollow blocks ang nakalagay sa hallway? Sa hallway, parang wala po. Meron ho. Ang napapansin natin, parang typical na school building natin, merong nakaharang na hollow blocks sa gitna, na in-between ng mga poste natin. Yun ho ang nagkukos ng sudden collapse ng mga school building. Ang tawag ho natin sa structural engineering dyan ay captive column. No? So, ang captive column, ito yung nagiging stocky yung column, tapos nagiging stiff, na yung column tuloy, yung poste, hindi makapag-sway. So pag hindi nakapag-sway yan, supposedly ang magiging failure niya, bending lang tsaka axial, pero pag hindi nakapag-sway yan, naging rigid, naging stiff. Dahil kumbaga pinigilan mong mag-deform yung poste, pinigilan mong hindi maging flexible.
So nagiging captive column ang mga poste na yan at yun ang nagkakaroon ng shear failure na tinatawag at brittle ang collapse niyan, sudden collapse ang tawag diyan. Mapansin niyo ho sa picture ng mga school building, very typical po 'yan sa mga school building natin. Nako. Dapat yung hallway flexible ang ilalagay doon ng railing, hindi yung rigid mismo na hollow blocks. Sayang lang ho, meron akong video sana niya na ginawa sa Japan. Yung type ng failure ng ganyan, captive column. But anyway, after our interview, isend ko po sa inyo para medyo may idea kayo kung ano ibig sabihin nun. Sige po, Engineer Ruel. Sir, auto din yung mga school buildings natin kasi syempre ang daming estudyante. Sinasabi nga ng mga tao na buti yung paglindol ay 7:30 ng umaga nangyari. Kasi kung alas 8 or 8:30 na, nasa loob na ng mga gusali, yung mga tao sa opisina at yung mga estudyante. So it could have caused further damage or siguro may have claimed more lives kung nangyari siya at a later time, sir. Oo, tama ho kayo doon. Pasalamat tayo sa Diyos na medyo hindi pa ganun ka-timing na maraming tao sa mall, maraming tao sa mga fast food restaurants, mga karamihan nasa labas kasi pabiyahe pa lang, So papunta ng mga trabaho at papunta ng eskwelahan. At sa eskwelahan naman, nasa open field pa sila. So pasalamat ho tayo doon. At medyo nakaligtas sa mga tao na sa mga bumagsak na struktura. Apo. And sir, in the interest of time, sir, final reminder po ulit, alam ko, every time you're here, you provide all these tips, sir, bilang structural engineer. Pero paalala po ulit sa ating mga kababayan, lalo't mas dumadalas po yung ating mga lindol at nakikita natin talaga, yung kahalagahan ng pag-ensure ng integrity ng ating mga struktura. Ang pinakauna po sa ating mga kababayan, pagka medyo duda na kayo, sa mga magpapatayo pa lang na bagong bahay, pag duda na kayo na yung hollow blocks, hinawakan lang ng foreman natin o ng laborer natin, nabasag na, huwag nyo na hong gamitin. Kasi magkukos lang ng death sa inyo yan. So medyo medyo magandang quality naman ng hollow blocks ang gagamitin natin. At pagka nagbuhos, siguraduhin naman na bantayan ng mga professional, lalo na yung mga engineer natin, ang mga project engineers at project managers sa site, kahit bahay lang ho yan, kailangan man nagbabantay, wag natin ipagkatiwala kung kani-kanino lang, kasi buhay ho ang nakasalalay dyan. So, ang importante, ma-monitor natin ang quality ng mga materials na ginagamit sa ating mga struktura. Ayun po. Maraming salamat ulit po sa inyong oras, Engineer Ruel. Sorry po, medyo short yung ating oras. Pero next time, sir, for sure, we'll have a more extensive discussion kasi marami kami natutunan mula sa inyo. At maraming salamat po ulit. Salamat, Engineer Ruel Ramirez. Ingat kayo, sir.